Nang mag-umpisa si Jesus ng kanyang ministeryo sa Israel, ang bansa ay may mga sariling tagapanguna sa larangan ng relihiyon. Sa sinagoga, ang mga eskriba at pariseyo ang nangunguna doon. Doon sa templo, ang mga Saduseyo ang hari. Maganda sana ang kalagayang ito, kaya lang marami sa mga itinuturo ng bawat grupo ay galing sa sarili nilang aral at hindi nakabase sa kasulatan. Kaya nga, ang itinuturo nila ay mga sariling pananaw nila at sa ganitong kalagayan, ninais na Jesus na tulungan ang mga Hudyo na maunawaan nila ang mga doktrina at mga prinsipyo ng kanilang bayan, lalo na may kinalaman sa kautusan. Sa patuloy na pagtakbo ng panahon, si Jesus ay wari-bagang parang nabigo sa kanyang layunin. Ang mga tagapanguna sa Israel ay mismong naging kaaway niya, bagaman hindi siya nakipag-away sa mga pariseyo, eskriba at saduseyo. Ay mahigpit na minamanmanan nila si Jesus sa kanyang mga gawain. At sa ganitong kalagayan, nagmistula silang kaaway ni Jesus. Ngunit, hindi tumigil si Jesus sa kanyang pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Ating alamin ang mga pamamaraan niya, lalo na may kinalaman sa kautusan. Sana ay kapulutan natin ng aral ang mga turo ni Jesus at gawin din natin ang mga nabanggit upang magawa natin ang tama sa paraan na ginawa niya. May kinalaman sa mga utos ng Diyos na magiging suheto natin ngayong araw na ito. Mahalaga na ating pansinin ang mga paraan na ginawa ni Jesus sa mga Hudyo. Meron lamang akong ilang mga tanong na mahalaga na ating sabihin para sa ating kapakinabangan. Una, ano ang layunin ng Diyos sa pagbibigay ng utos sa mga tao? Ikalawa, kung ang kautusan ng Diyos ay para sa tao, bakit niya ito ibinigay sa mga Israelita? Ikatlo, ano ba ang mga utos na ito? Ikaapat, meron pa bang halaga ang mga utos na ito sa atin na nabubuhay sa panahong kasalukuyan? Ikalima, meron bang lugar ang mga utos sa ating kaligtasan? Ika-anim, ano ang kaugnayan ng kautusan sa masaganang biyaya ng Diyos? At ikapito, ano ang pagkilala ni Jesus sa mga kautusan na nabanggit? Gusto kong sabihin sa inyo na ang utos ng Diyos ay mahalaga sa liwanag ng ating kalagayan bilang mga tao. Ang kalagayan natin kasi ay mga taong makasalanan. Sa Biblia, ang kasalanan ng tao ay hindi maaring palampasin, may kaugnayan sa kautusan. Bakit po natin sinabi ang huling pangungusap na binanggit ko? Doon po kasi sa Biblia ay mayroong isang talata na malimit sabihin may kinalaman sa kasalanan at sa utos. Makikita natin ito sa 1 Juan 3:4, sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang sa kautusan, sapagkat ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Malinaw na ating makikita na ang kasalanan ay paggawa ng isang bagay laban sa kautusan. Pero teka muna, ang kautusan ba ay may damdamin? Itinanong ko ito dahil sa kung ang kautusan ay walang damdamin, hindi ito maaring gawa ng isang bagay na tinatawag na pagsalangsang. Pero unawain natin, ng ating tinutukoy sa kautusan ay yung mga bigay ng Diyos sa tao. Kung iyan ay galing sa Diyos, sigurado akong mayroong damdamin sa likod ng mga utos na yan. Yan ay ang damdamin ng Diyos. Meron bang damdamin ng Diyos? Meron po. Siya ay Diyos, kaya nasa Kanya ang lahat ng mga bagay na ating makikita sa tao. Ito ay dahil sa tayong lahat, nang umpisa ay nilalang ng Diyos sang-ayon sa kanyang wangis. Balikan natin sandali ang Genesis 1:26. Basahin po natin. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness." Made in the image of God. Ito ang pahayag ng Biblia at ito ay ating tinatanggap. Dahil nilalang tayo mula sa wangis ng Diyos, ang wangis na ito ay nagdadala sa atin sa pag-unawa sa damdamin na nasa likod ng kanyang mga utos. Tandaan natin ito.
Ang Diyos ang nagbigay ng mga utos. Hindi gawa ng tao ang mga utos na aking tinutukoy. Dahil dito, maganda na ating alimin ang isipan ni Jesus tungkol sa kautusan. At bilang isang Hudyo, alam ni Jesus ang lakas ng kautusan. Alam din niya na ang mga detalye na maaring daanan ng sinuman na mapapasailalim ng kapangyarihan ng kautusan. Tunay lamang na malungkot ang kalagayan ng mga Hudyo dahil sa mga tagapagturo nila na nag-isip ng mga pampabigat sa pagsunod sa kautusan. Sa ganitong kalagayan, nais ni Jesus na bigyan ang mga Hudyo ng pagkakataon na makaalis sa parang hawla na kanilang pinagkukulungan. Kaya, inisip niya na gumawa ng paraan upang ganapin ang kalooban ng Diyos sa bansang Hudyo. Marahil po, nang siya ay bautismuhan sa Jordan, isa ito sa mga bagay na kanyang nais na gawin. Kaya, nang siya ay nasa harap ni Juan Bautista, sinabihan niya si Juan na kailangang bautismuhan siya para maganap ang lahat ng katwiran. Kailangan ba ni Jesus ang bautismo? Itinuturo ng Biblia na si Jesus ay hindi nagkasala, kaya hindi niya ito kailangan. Pero bakit siya nagpabautismo? Una, upang siya ay maging halimbawa ng tao sa pagsunod sa Diyos. Tingnan natin ang talatang iyon. Makikita natin ito sa 1 Pedro 2:21. Dahil dito kayo ay tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa para sa atin na iniwanan tayo ng halimbawa upang tayo ay sumunod sa kanyang mga hakbang. Ikalawa, upang ganapin niya ang katwiran na ito ay isinama niya ang tao. Mateo 3:15. Doon sa pagbibinyag sa kanya ni Juan Bautista, ang sabi po ay ganito, payagan mo ngayon na magawa ito. Nararapat sa atin na gawin ito upang maganap ang lahat ng katwiran. At pumayag si Juan. Pansinin natin ang ikalawang parirala ng talatang nabanggit. Ang sabi doon ay, nararapat sa atin na gawin ito upang maganap ang lahat ng katwiran. Kung ating tingnan ang kalagayan ni Jesus, ginawa niya ang lahat ng dapat gawin para sa tao. Ginawa niya ito upang ang tao ay makabalik muli sa Panginoong Diyos, upang maibalik sa tao ang pagsunod sa Diyos at upang maibalik sa tao ang wangis ng Diyos na naalis ng kasalanan. Sa lahat ng katwiran ay ang pagtupad niya sa hinihingi ng utos. Ang ating tanong ay ito, bakit binigyan ng Diyos ng kautusan ang tao at ano ang pananaw ng mga Hudyo tungkol sa kautusan? Bago natin sagutin ang unang tanong, madali nating usisain ang ikalawang tanong. Ano ang pananaw ng mga Hudyo tungkol sa kautusan? Dalawang bagay ang nais kong dalhin sa inyo may kinalaman sa kanilang pagkilala sa kautusan. Hindi ito ang pananaw ng Kristiyano. Gusto ko lang pong sabihin ito para maunawaan natin ang kanilang isip at damdamin kung ilalagay natin sa tabi ng kautusan. Ang dalawang bagay na ito ay sabihin natin na kagaya ng pulso o damdamin nila. Yung isa ay tinatawag na Yetzeratov o good impulse o kaya ay mabuting pulso o damdamin. Ang ikalawa ay yung Yetzer Hara o evil impulse o sa Tagalog ay masamang damdamin. Ang dalawang damdaming ito ang ginagamit ng mga Hudyo sa kanilang pagsunod sa kautusan. Kailangan na atin itong maunawaan upang matukoy natin kung sila ay tama o mali sa kanilang pagsunod sa kautusan. Uulitin ko po, ilang damdamin ang nasa isip ng mga Hudyo? Dalawa po. Ang dalawang damdamin ito ang kanilang binibigyan ng pansin kung ang pinag-uusapan ay ang kautusan. Halimbawa, pag may kailangan mabuti na dapat nilang gawin na hinihingi ng kautusan, ang Yetzer Hatov ang kanilang ginagamit sa pagsunod. Kung ayaw naman nilang sundin ang mabuting damdamin, ang mamamayani ay ang Yetzer Hara. Sinasabi sa mga pag-aaral na ang dalawang damdamin na nabanggit ay ibinigay sa kanila pareho ng Diyos
ng unang lalangin ang tao, pero ito ay kaiba sa mga turo na ating makikita sa Biblia. Sa ngayon po, lalampasan muna natin ang dalawang damdaming ito at dumako tayo doon sa mga bagay patungkol sa kautusan. Sa susunod nating pag-aaral, bibigyan natin ng panahon ng dalawang damdamin na sinabi ko kanina. Ang ating tanong ay ating sagutin ngayon. Bakit binigyan ng Diyos ang tao ng kautusan at kailan niya ito ibinigay? Una po, kilalanin natin ang buong katangian ng Diyos, kabuuang katangian. Sinasabi ng Biblia na ang mga katangian ito na naglalarawan sa atin ng lahat ng kabutihan ng Diyos. At sa Exodo 34:6 hanggang 7, binanggit sa atin ang maraming mabubuting katangian ng Diyos. Basahin po natin. Ang sabi, at ang Diyos ay dumaan sa harap niya at nagpahayag, ang Panginoon ng Panginoon, maawain at puno ng biyaya, mapaghinuhod at sagana sa kabutihan at katotohanan, na nag-iingat ng kahabagan sa libo-libo, nagpapatawad ng karumihan at pagsalangsang at kasalanan, na hindi niya nilalampasan ang mga taong nagkasala at dinadalaw niya ang kasalanan ng mga ama sa kanilang mga anak at sa susunod nilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi. Kung ating papansinin, marami sa mga katangiang ito ay paulit-ulit na binanggit sa Biblia. Lahat ng iyon ay nagpapatunay na ang Diyos ay puno ng mga katangiang hindi kayang sabihin o unawain ng tao. Ano ang katangian ng tao? Samantalang ang Diyos ay puno ng mga mabubuting katangian, ang tao naman ay patuloy na nalalagay sa mga masamang kalagayan, puno ng masasamang layunin. Laman lagi ng isip ay kasamaan at walang tigil na pagnanais ng makalamang pagnanasa. Ang mas malungkot dito ay waring hindi alam ng tao ang kanyang kalagayan. Sa Genesis 6:5, at nakita ng Diyos na ang kasamaan ng tao ay naging malaki sa lupa at ang bawat layunin at kaisipan ng kanyang puso ay pawang masama na nagpapatuloy pa. Hindi ito ang layunin ng Diyos nang nilalang niya ang tao. Sa isang malahiganting kaparaanan, tinapos niya ang kasamaang iyon nang magpadala siya ng isang pansanlibutang baha na tanging 8 tao lamang ang nakaligtas. Si Noah, ang kanyang asawa at ang 3 nilang mga anak kasama ang kani-kanilang mga asawa. Muli, dumami ang tao pagkatapos ng baha. Ngunit, nagpatuloy din ang tao sa paggawa ng kasamaan. Isipin natin na ito ang naging dahilan kung bakit nagbigay ang Diyos sa tao ng isang serye ng kautusan upang magkaroon ng tao ng mapagkikilanlan ng kanyang lakarin at takbuhin sa buhay. Kailangan ang tao ang isang salamin. Kailangan ng tao ang isang salamin na magpapakilala sa kanya ng kanyang kalagayan. At upang ito ay mangyari, sabihin natin na ibinigay ng Diyos sa tao ang kanyang mga kautusan. Ang wika ni San Pablo sa Roma 4:15 ay ganito, sapagkat ang kautusan ay nagbubunga ng kagalitan, dahil kung wala ang kautusan ay wala ring pagsalansang. At doon po sa 5:13, ganito ang kanyang ipinahayag, ngunit nang dumating ang kautusan, ang kasalanan ay nasa sanglibutan. Datapot ang kasalanan ay hindi ibinibigay kung walang kautusan. Sa maliwanag na salita, mayroong kasalanan ngunit ito ay hindi pa nakikilala at naalaman ng tao dahil hindi pa inihahayag ang kautusan. Ngunit talagang may kasalanan. Tingnan natin ngayon ang buong 10 utos. Ito po ay makikita natin sa Exodo 23 hanggang 17 na ganito ang sinasabi, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, ito ang pangunahing utos. Pangalawa, huwag kayong gagawa para sa inyo ng anumang inanyo ang larawan, gaya ng anumang bagay na nasa itaas ng langit o nasa lupa sa ibaba o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kayong yuyukod sa kanila o sasambahin man sila, sapagkat ako na Panginoon ninyong Diyos ay isang mapanibughuing Diyos na dinadalaw ang karumihan ng ama sa kanilang mga anak mula sa 3 hanggang sa 4 na lahi
noong mga napupuot sa akin. Ngunit, nagpapakita ng kaawaan sa libu-libong umiibig sa akin at iniingatan ang aking mga kautusan. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan sapagkat ang Panginoon ay hindi niya tinitingnan na walang kasalanan ang sinuman na babanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ikaapat, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang iyong mga gawain. Ngunit, ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng inyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Diyos ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon at nagpahinga sa 7 araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Igalang mo ang iyong ama at ina upang humaba ang iyong araw sa ibabaw ng lupa na ibinibigay ng Panginoon mong Diyos. Ika-6, huwag kang papatay. Ika-7, huwag kang mangangalunya. 8, huwag kang magnanakaw. 9, huwag kang magsasabi ng maling patotoo laban sa iyong kapitbahay. At ika-10, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapitbahay. Huwag mong iimbutin ang kanyang asawang babae, ni ang kanyang aliping lalaki, ni ang kanyang aliping babae, ni ang kanyang asno, ni ang kanyang baka, o ang anumang bagay na pag-aari ng iyong kapitbahay. Mateo 5:16-17 na punong-puno ng otoridad niya. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan at ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang isang kudlit o tuldok man ay hindi mawawala sa kautusan hanggang maganap ang lahat ng mga bagay. Sa buong ministeryo ni Jesus, kanyang itinaas sa antas ng pag-unawa ng mga Hudyo sa kautusan, pero mayroong mga Pariseyo na kinontra ang mga sinabi ni Jesus dahil hindi nila maiwan ang kanilang mga kayamanan. Kagaya nito ang isang mayamang lalaki na nagtanong kay Jesus tungkol sa pagkuha ng buhay na walang hanggan. Makikita natin ito sa Mateo 19:16-22. Mabuting guro, ano ang mabuting bagay na aking gagawin upang tumanggap ako ng buhay na walang hanggan? Kaya sinagot niya siya na nagsasabi, bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang sino man na mabuti kung hindi isa lamang, siya ang Diyos. Ngunit, kung gusto mong pumasok ng buhay, sundin mo ang mga utos. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ng lalaki ng lahat ng iyon ay kanya nang nagawa. Ano pa ang kailangan niyang gawin? Sinabi ni Jesus sa kanya, kung gusto mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at ikaw ay magkakaroon ng yaman sa langit. At halika, sumunod ka sa akin. Ngunit nang marinig ng kabataang lalaki ang katugunan niya, siya ay lumayo na malungkot sapagkat siya ay maraming mga ari-arian. Isa ito sa pagdidiin na binanggit ni Jesus tungkol sa kautusan. Pero ito ay larawan lang ng mga pananaw ng mga Hudyo sa kautusan. Maraming pinagkakaabalahan sila. Maraming mga dahilan. Sa kabila nito, mayroon ding mga Hudyo ang nakinig kay Jesus, bagaman ang karamihan ay hindi talaga siya pinakinggan. Pansinin natin ang minsan ay pagtanong ng mga Pariseyo kay Jesus. Makikita natin ito sa 22:36 ng Mateo. Guro, ano ang pinakadakilang utos sa kautusan? Sinagot sila ni Jesus at sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip. Ito ang una at dakilang utos. At ang pangalawa ay kagaya nung una, iibigin mo ang iyong kapitbahay gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Sa dalawang ito,
nakasalalay ang kautusan at mga propeta. Nais ni Jesus na maunawaan ito ng mga Hudyo. Ngunit marami sa kanila ang nagmatigas. Sa kaduduluhan, namatay si Jesus doon sa krus. At sang-ayon sa Biblia, namatay siya sa ika-6 na araw at sa ganoong kalagayan ay dinala siya sa libingan at siya ay nagpahinga doon sa ika-7 araw. Nagpahinga. Sa unang araw ng Sanlinggo, siya ay nabuhay mula sa mga patay, na dito ay ipinakita niya ang kapangyarihan niya sa buhay. Nabuhay siyang maguli. Sa mga sumunod na mga alagad, iniwan ni Jesus ang kahalagahan ng kautusan. Pangunahin sa mga alagad na ito si Pablo, isang lalaki na samantalang siya ay papunta sa Samaria upang usigin ang mga Kristiyano, nakilala niya ang Panginoong Jesus. Sa isang pagpapakita ng Panginoon, binago niya si Pablo at binigyan niya ng karapatang ipakilala ang Ebanghelyo sa buong imperyo ng Roma. Sumunod si Pablo at walang kapagurang dinala niya ang pabalita. Kasama dito ay ang kanyang pagtatanggol sa kautusan. Nagbigay siya ng maraming mga paliwanag tungkol sa kahalagahan ng kautusan sa mga tao. Sinabi niya halimbawa doon sa Roma 7:12 ang ganitong mga bagay tungkol sa kautusan. Sa makatuwid bagay, ang kautusan ay banal at ang mga utos ay banal, matuwid at mabuti. Pangunahin sa kanyang sinabi tungkol sa kautusan ay ang kaugnayan ng kautusan sa makapangyarihang biyaya ng Diyos. Tingnan natin ang isang malaking paghahayag ni Pablo may kinalaman sa katwiran at sa kautusan. Ang wika niya sa sulat sa mga taga-Filipos 3:8-9, ang sabi niya, "Totoo, tinitingnan ko ang lahat na aking kabawasan upang aking mabigyan ng kataasan ang aking Panginoong Hesus, na para sa Kanya ako ay nagdusa na mawala ang lahat at bilangin ang mga iyon na basura upang makamit ko si Kristo at makita sa Kanya na wala sa akin ang katwiran na galing saan? Sa kautusan, kundi ang katwiran ng pananampalataya kay Kristo, ang pananampalataya sa katwiran na galing sa Diyos na makukuha sa pamamagitan ng pananampalataya." Malalim ang mga salitang ito ni Pablo, ngunit idinidiin niya ang mga bagay na ito dahil sa wala siyang katwiran sa kautusan, sapagkat ang kanyang pansin ay nakatuon hindi sa katwiran na dala ng kautusan, kundi doon sa katwiran na bunga ng pananampalataya kay Kristo. Itinataas niya ang katwirang ito dahil sa pananampalataya, pero hindi pa rin niya inalis ang kahalagahan ng kautusan, sapagkat itinanong niya ang katanungang ito sa Roma 3:31, "Atin bang winawalang kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari. Sa katunayan, atin pang pinatatag ang kautusan." Ipinapakita ng kautusan ang katangian ng tao. Siya ay masama, makasalanan, marumi, walang kakayanan ang kautusan na magligtas. Ito ay isang bagay na dapat nating bigyan talaga ng pansin, kasi marami nagsasabi na ang kautusan ay maaaring makapagligtas. Pero ang kautusan po ay hindi makapagliligtas ng tao, maliban lamang na gawin ng tao ang lahat ng hinihingi ng kautusan. At ang tao naman na nakakilala sa kautusan ay magpapasalamat, dahil kung wala ang kautusan, mahirap na siya ay makakilala kay Kristo, na siyang nagliligtas at nagbibigay din ng pananampalataya. Ito ang hiwaga ng kaligtasan. Ang unang tinitingnan ng tao na nagliligtas ay hindi pala iyon ang nagliligtas, kundi yung magdadala sa magliligtas na walang iba kundi si Kristo. Sino po ang tagapagligtas? Si Jesus. Sa ating mga susunod na pag-aaral, babalikan natin ang iba pang mga tanong na hindi natin nabigyan ng kasagutan dito. Kaya bumalik po kayo
magiging lalong mahalaga ang ating pag-aaral dahil makikita natin ang malinaw na mga punto na mahalaga dito sa ano ang katotohanan. Hanggang bukas po muli, magkikita tayo, pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Puso ko'y umaawit sa labis na ligaya pagkat si Kristo ang kasama ko sa tuwina. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Ang kaligayahan ko'y nasa Panginoon, buong buhay ko'y purihin ang pangalan mo. Nais kong ika'y sundan, kamay ko'y hawakan, upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparam, salita mo ay hindi magbabago. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay